paano makakasuhan ng illegal, ano sabi mo, illegal detention? Serious illegal detention. Wala ngang body na mapuproduce, di ba? Sinong dinetain niya? But depende nga doon sa ebidensya na hindi natin alam, Alvin, pare-pareho tayong nanguhula dito. Speculating, ano ba yung ebidensya to show that they were abducted or they were deprived of their liberty against their will. Ang atin lamang nalalaman na wala itong mga sabongero at hindi na nakita umpisa nung sinasabi ni Mr. Julie, no? Hindi na sila nakita. So, pwede ba nating assume pinatay? Hindi mo pwedeng i-assume yun eh. Hindi mo pwedeng i-assume. Kaya kailangan mo ng body. Oo, kasi yung fact, dalawa yan, hindi natin yung corpus delicti. Yung corpus delicti, yun lamang yung, hindi yun yung body ng napatay, kundi yung merong crime that was committed. So, you have to prove, therefore, the essential element of kidnapping, if it's only kidnapping, and the essential element of killing, meaning resulting to death, if there was death. Opo. Batay sa karanasan, Tito Mon, pag may whistleblower, yan ba'y reliable? Kasi tingnan mo, ang lumalabas, siyang kinasuhan. Yung whistleblower. Correct. Ngayon, nagngunguso siya ngayon. Tinuturo niya, hindi ako lang. Tinutusan ako. Ang mastermind niyan, ito. Ganon ang nangyari sa kanya, di ba? Otherwise kasi, it stops sa kanya. Siya ang suspect. Magiging ultimately credibility issue, sino paniniwalaan. Hindi ko naman sinasabing preemptive move yung pagkaka-file ng kaso labang kay Mr. Julie ni Mr. Ang yung kahapon, kasama niya si Atty. Lorna Batao Kapunan nung pinay nila sa Mandaluyong. Pero ngayon, apparently may hawak ng statement sina Secretary. Yun ang aking pagbasa doon sa balita. May hawak na sila at meron pa siyang binanggit na parang sabi niya, parang hindi ako makatulog doon sa nabasa ko. So, whatever it is, it will soon come out. And kagaya nung nabanggit ng ating butihing kalihim, si Secretary Remulla, dadaan pa sa mahabang proseso to kasi may proof ba nung ginatawag nating corpus delicti? Sino-sino ba yung mga responsible dyan? Siya yung nagturo, pero sino yung mga kasama niya? Opo. Pero pwede bang magturo lang? O kailangan may, kasi ito, tinuro niya, di ba? Hindi ang mastermind dyan, ganito. Pero kailangan mo ba ng patunay na may text message ba yan? Verbal ba yan? Paano ba inutos? Paano mo sinabing siya ang utak? Recorded ba yan? Recorded ba yan? May testigo ba yan? Well, you know, again, as I said earlier, it will be the word of si Mang Julie at saka si Atong Ang. At kung sino pa man yung lalabas na magiging testigo para i-validate either the side of Mang Julie or the side of Atong Ang. Tama. So, parang dapat may corroborating, Panyero? Oh, yeah, corroborating in a sense, but at the same time, it should really be, kasi parang lumalabas dito kasama rin yung Julie doon sa plano. So, you can consider him a conspirator in the execution of the kidnapping. I don't know if we can say that he was also involved in the, he also conspired in the killing of the victim. Okay. Tito Mon, tama ba si Attorney Kapunan? Sabi niya sa interview namin kahapon, sabi niya hindi yan dapat yung state witness. Kasi hindi naman yan least guilty. Yung mamang yan referring to alias Totoy. Tama ba siya na hindi dapat yung state witness ng gobyerno? Well, that's precisely the point. Kasi naglalaban na sila kung ano yung katotohanan at kung ano yung mali, kung ano yung totoo sa media. Meron na ba tayo nakakita na statement na binigay niya
niya, wala pa tayong nakikita, kundi yung sinabi niya lang, based doon sa interview. Wala pa tayong nakikita. So, talagang kaya dapat masusing pag-iimbestiga ang kinakailangan upang lumabas ang mga kinakailangang ebidensya para magkaroon ng kaso na isasampa sa korte. And remember, iba pa po yung pagpapatunay. Kasi kung criminal case, di ba, attorney, proven beyond reasonable. Ibig sabihin, walang kaduda-duda. Iba pa yun. Iba pa yun. Sa trial na yun. No? Ang sinasabi ko lang, for purposes of preliminary investigation, kasi from the law enforcement, no, which is police investigation, normally, kung nakakalap sila ng mga ebidensya, through their evidence gathering, through their investigation, dapat isasampa nila yan sa piskalya. And I think from what I heard, if I recall it right, sabi ni Secretary Remulla, merong panel of prosecutors titignan at bubusisiin ang bawat ebidensya rito. Opo. Balikan ko lang yung no body, no crime. Pero hindi po, uubra po ba, attorney, na sabihin ng mga kamag-anakan, ilang taon na na hindi lumilitaw yung mga kamag-anak namin na yan na dinukot umano. Meron po bang provision ang batas? Gaano katagal o ilang taon bago ka ma-declare na ikaw ay napatay na? Babalik ako kasi nga doon sa dalawang crime. Ano ba yung mga posibilidad na nangyari sa kanila? May kalinawan yung pagkawala nila, and necessarily masasabi mo na merong kumaon sa kanila, may kumuha sa kanila ng persahan, that will be kidnapping or serious illegal detention. That in itself can establish at least prima facie evidence with certainty of conviction na merong kidnapping. Pero yung kung pinatay o hindi is another matter. Dahil kailangan you have to show proof of the killing or the death resulting therefrom. Kailangan mapakita yun. Kasi it's not the dead body that we're talking about. No? It's more the fact that they were killed even if the body cannot be produced. If there's going to be a very credible witness who will come up saying that yes, I saw them, they were all alive, and then I saw them being dumped or being put in drums and dumped somewhere in China Sea. Iba yun back of death na yun corpus delicti. It's not really the dead body that we're talking about. Hindi, pero kung totoo, halimbawa, di ba, na mag-i-excavate daw sa Taal Lake. Pag may nakitang katawan doon, will that be bad for Atong Ang? Well, as I said, of course, it will be connected to the testimony of Julie. Ang isa pa kasing merong key element na dapat ma-establish dyan Kasi sinasabi ni Mang Julie, inutusan sa harap niya ang mga pulis na iligpit nyo na yan. Di ba? Sinabi, iligpit nyo na yan. Ngayon, next question, iniligpit ba? Yun, critical yung, kung merong doon sa mga involved, doon sa mga sinabi na sabing pulis, doon sa pagkakapatay, di lang sa pagkakapatay, of course, yung pag-kidnap sa kanila, eventually, kung pinatay, pagkakapatay, then, kung yun, magtatahi-tahi na yan, no? Tatahi-tahi na yan, may motive, although motive is not necessarily an essential element of the crime. Pero,